Si Jinggoy Estrada, naghuhurumentado. Naghuhurumentado si Jinggoy Estrada. Bakit? Kasi dahil sa balita na to. Na-vlog ko to kahapon eh. Na-vlog ko to. Kung makikita niyo yung isa sa mga videos ko kahapon, kasama to. Yung ibabalik daw yung CIF or Confidential and Intelligence Funds ni VP Sara. Yan daw ay according sa blabber, sa leak, sa nag-leak na information sa Politico. Kay Politico ho yan. Kay Politico ho yan. Ano pong sabi? Punta mo na si Erap. Ay, si Erap. Si Jinggoy. Ayan, si Jinggoy. Estrada refutes report. 9 senators want OVP, DepEd confidential funds back. Yan. Sabi, Senator Jinggoy Estrada condemned a news report that claimed that he, along with 8 other senators, voted in favor of returning the 650 million peso confidential and intelligence funds of the Office of the Vice President and the DepEd. Ito yung article na yon kay Politico. Yan, no? Deserve ni Sara, 9 senators reportedly want VP's confidential funds back. Kasi andyan pangalan niya, Jinggoy Estrada. Jinggoy Estrada. Tapos, ang nakakatawa mga kutsero, sa Sham na minention dito, siya lang ang nagagalit. Why oh why, Senator Jinggoy? Para namang hindi mo ginamit yung clout ni VP Sara nung kumakandidato ang senador. Panghuli siya eh. Siya yung pinakahuli na nanalong senador eh. Siya yung pang 12. Actually, ang lamang lang sa kanya ni Risa Ontiveros, I think, is around 200,000-300,000. Kaya nag-11 si Risa. Imagine, tinalo pa siya ni Risa Ontiveros. My goodness. Nagulat ako kay Lito Lapid. Andyan pa pala si Lito Lapid. Akala ko lumipat na siya dun sa Batang Quiapo. Dun ka na lang, sir. Dun ka na lang, sir. Mas kailangan ka dun. Dun ka na lang, sir. Anyway. Sabi, at least 9 senators reportedly, ito nabasa ko na ito kanina. Tuloy natin. The OVP and DepEd requested confidential funds amounting to 500 million and 150 million respectively. Under the 2024 National Expenditure Program, both chambers of Congress have decided to realign confidential and intelligence funds to agencies tasked to ensure national security. Okay. So ito ngayon yung sinabi ni Jinggoy. Anyway, bago tayo magpatuloy sa ating next topic, syempre mag-shoutout muna tayo sa mga ibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, at Belgium, ay pwede ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details dyan sa app, and pwede ay magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At wala pong remittance fee yan, mga kotsero, ha? At pag gusto nyo pang makadagdag ng konting padala sa inyong mga minamahal sa buhay, gamitin nyo yung promo code ko na Coach Jarrett sa inyong unang padala. Ayan, sa unang padala ha. At makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Yun. Okay. We never voted with regard to all the intelligence or confidential funds. In fact, we agreed unanimously to remove all CIF, not only of the OVP and DepEd, but all civilian agencies with CIF. Yan. Yan ang sabi. Kasama rin si Bato. Hindi ko alam yung kay Bato. Tapos, itong sabi. Aside from Estrada, the report alleged Senators Robin Padilla, Christopher Bongo, ito yun eh. Yan yun. Saan yun? Ito. Yan lahat ng pangalan na nandyan. Diba? Gigil na gigil si Joseph Estrada. Tsaka si Pia Cayetano. Pero wala sa listahan si Pia Cayetano. Ito. Supportive lang siya
pero kailangan i-justify. So, 8 silang lahat. Ba? 8. Wait. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pang 9 pala si Pia Cayetano. Okay. Tapos, senators agreed to let the Ethics Committee investigate the source of the report, which purportedly came from a closed-door meeting. Ito na ngayon. Mga kotsero, ang problema dyan. This is pala an executive session. At kapag executive session, lahat ng communications ay confidential. Yan. Yan ang problema. Jarn! Kapag executive session, lahat ng communication, lahat ng sasabihin mo ay confidential. Hindi yan dapat nalalaman sa labas. Maski yung sinabi dito. Maski yung preference. So, halimbawa, si Robin Padilla nagsabi doon. Sabi niya, ako agree ako na bigyan ng CIF si VP Sara. Tapos lahat sila nagsabi. Halimbawa, lahat sila nagsabi. Dapat hindi makakalabas yun. Lalo-lalo yung pangalan. Buti sana kung ni-report, senators are open. Ganun. 9 senators are open to reinstating the CIF of VP Sara. Walang problema kung ganun. Kaso identified silang lahat 8. Asyam pala kasama si Pia Cayetano. Asyam. Yun mga kotsero. At sa akin naman, what's the big deal? Di ba? What's the big deal? Kung masabi ng mga tao na gusto ng mga senador na to na ibalik ang confidential funds, so what? Who are you trying to please? But anyway, basahin natin. Basahin pa natin yung balita. I wish to tell the people that there was no votation that happened. Ibig sabihin, hindi sila tinanong. Kasi di siya, syempre, it's a collegial body. Tatanungin, ano opinion mo, etc., etc. What do you vote? Yay or nay? Tapos, based from the vote, saan magpo-proceed yung resolution. So, walang votation. Ibig sabihin, nag-meeting lang. As in meeting. Kwento, siguro, most probably, tatanong, nasa atin na yung budget. Nasa atin ngayon yung controversial na CIF. Anong gagawin natin dito? Nagtanong. Sinong pabor sa ganyan-ganyan. Nagtaas ng kamay. Sinong hindi. Taas ng kamay. Sige, pag-usapan pa natin to. Total naman, may deliberation pa tayo. Yun. So, privileged communication. Well, confidential na lang para mas accurate. That's confidential information. Lalong-lalo na it is an executive session. Okay. Kaya mga kotsero, kung sino man yung nag-leak nito, most probably kasama doon sa loob ng meeting. Yung nag-leak nito, kasama doon sa loob ng meeting. Sino lang ba ang nandun? Siyempre, yung Senate President, yung mga senators, tsaka yung mga iba't ibang staff. Sino pa? Yung kanilang yung staff mismo ng Senate, di ba? Yung secretariat. Yung secretariat ng Senate. Sila lang naman ang nandun. So, paano nag-leak yan? Executive session nga to. Paano na? Sabi ni Jinggoy, I wish to tell the people that there was no votation that happened. I do not know who among our colleagues who leaked our conversation with this media outlet, si Politico. This is the first time I encountered a scoop or leakage. This is a violation of our rules. Lalo na nga mga kotsero, kung ito galing sa isang executive session. Wala talagang nakakalabas dyan dapat. Kasi, executive session nga Alam nyo mga kotsero, sa mga executive session, dito pinag-uusapan yung mga highly controversial at highly confidential items. Ito yung mga tipo ng ng mga kwentuhan na kapag nakwento sa labas will change public perception. Yun, ganun ang labas diyan. So this is really a violation of the rules. Violation to ng trust ng members ng Congress or members ng Senate.
According to the Senate rules, a senator who would violate the confidentiality in an executive session can be expelled. Uy, alamin nyo na yan. Alamin nyo na yan kung sino yan. Kung senador yan, tanggalin na! Sana si ano. May 3 pangalan agad na lumabas sa isip ko. Sana sila. Anyway. At the same time, the involvement of an employee or official of the Senate could lead to dismissal. Mabigat ang penalty nila. Dismissal agad. The Senate will begin on Wednesday its debates on the 5.768 trillion national budget for 2024. And yun. Ito yung nag-contribute ng kwento. Yan. So galit na galit. Dahil dito sa article, hindi politiko. Yan. O yan. Baikli lang naman yung article actually. Pero maraming na-leak. Maraming na-leak mga kotsero. So, ang nakakatawa dito, yung reaction ni Coco Pimentel. Ito yung reaction niyan. Tama naman, pero kulang. Tama naman, pero kulang. Sabi niya. Imbis na ano. Kaya dito pa lang alam niyo na na merong na para sa isip ng opposition, okay lang. O, kung nag-leak to, di maganda, pabor sa amin. Kasi tulad sa reaction ni Coco Pimentel, di ba? Senate Minority Leader Aquilino Pimentel has confirmed the veracity of Politico's report. Siyempre, sasabihin ni Politico, totoo yung sinabi namin. Diba? The veracity of Politico's report about his stand on the restoration of Vice President Sara Duterte 625 million confidential fund. Yun ang sinabi niya. Totoo naman daw. Yung sinasabi ni Politico. Nandun talaga daw siya sa anti. 5 yun 5 yung sinabi doon eh. Si Angara, syempre, yung dalawang magkapatid, si Rizon Tiberos at si Coco Pimentel, Raffy Tulfo, at saka si Cheese Escudero, silang 5 yung ayaw daw nilang bigyan ng confidential funds. Lalong-lalo na raw si VP Sara. So, sabi niya, disappointed nga ako sa report kasi ang sabi doon, against ako sa restoration ng confidential fund ng Office of the Vice President. Tama yun, pero kulang. Kasi the Office of the President is a civilian office, not an armed agency and not a uniformed agency. Sabi niya. Hindi pa nga ako happy kasi OVP lang ang sinabi. Kung tutuusin, gusto ko rin tanggalin yun sa OP, sa Office of the President. Diba? Tapos, hindi naman daw to violation, sabi ni Mig Subiri. Bilis magtanggol You're not violating the rules because you're divulging your own position. So, hindi naman daw niya sinabi yung sa mga kasama niya. Pero as far as he is concerned, kay Coco Pimentel, kinumpirma lang naman daw niya yung sa parte niya. So, yun. Ni Coco Pimentel. Ngayon, am I saying it is him yung nag-leak? I don't know. We don't know. May absent? Sino yung absent sa session kahapon? Sino yung absent? Doon sa 3 iniisip ko. Magbanggit kayo ng pangalan, sino yung absent sa session kahapon? Paki-comment nga dyan sa chatroom. Paki-comment nga. Ang weirdo dito ako nakatingin kasi andito yung chatroom ko. Pero yung sa inyo andito sa baba. Ito yung sa inyo Ayan. Serapi. Ay, oo, may show yun sa sa RTIA. Siyempre. Money comes first. Si SGS. Si Grandstand. Agoy. Ay, no. Absent daw siya kahapon. Okay. Pero syempre may tao siya doon. Hindi posibleng wala. Syempre kailangan meron siyang may yung chief of staff niya nandoon para di ba? Syempre. Para alam ko ano yung nangyayari sa loob. So, we don't know. Actually, we don't know. I'm not saying it is therapy. Therapy.
I'm not sure if it's Idol Rapi or si Hontivirus o si ah, Kokong Pimentel. Si Kokong Pimentel. Hindi ko alam. But definitely meron nag-leak. Meron nag-leak. Yan, may nag-leak. Yung sabi nila eh. Yung sabi nila, may nag-leak daw. Pero alam nyo, mga kotsero, I think si Villanueva clarified kung ano yung ibig sabihin ng hindi nila ibabalik. Oo. Hindi siya ibabalik as CIF, as confidential or intelligence funds. Hindi siya ibabalik as as a CIF. Pero may possibility na ibalik siya not as CIF but probably under programs, activities and projects. Kasi may naman yun eh. Pwede namang line item yun eh. So, ang gagawin na lang ng Office of the VP dyan, Office of the Vice President, is ilalagay niya kung ano yung project na yun. Tapos magiging creative na lang siguro siya sa title. Na hindi, di ba, hindi mabibisto o hindi agad-agad maiisip ng mga komunistang terorista na, ay, para laban pala sa amin ito. para panglaban pala sa amin ito. Kasi alam nyo, yung kasi talaga ang punto ng confidential funds na yan. Nang gigigilan ko yung confidential funds na yan. Panlaban kasi yan sa kanila. Para matigil na yung recruitment sa mga eskwelahan. Para matigil na yung mga kabalbala na pinaggagawa nila dyan sa Malay natin, yung iba dyan, pang pondo pa sa NTFL CAC. Diba? Also, ano ba namang tong si Kokong Pimentel? Tatanggalan daw niya ang Office of the President because it is a civilian office. Kung di ba naman isang at kalahati itong si Kokong Pimentel, ano ba yung mga ahensya under Office of the President na kailangan ng budget? Na kailangan din ng confidential funds. Nandiyan ang PIDEA. PIDEA pa lang, kailangan mo na eh. PIDEA pa lang, dyan pa lang, kailangan mo na. At saka kahit civilian office, ang Office of the President, under niya ang military. Under niya ang AFP. Coco Crunch. Yun na ba tawag natin ngayon kay Coco Pimentel? Coco Crunch. O Coco Crunch na lang, sige. Si Coco Crunch. Yan. Di ba Coco Crunch? Civilian office yan, oo. Pero nasa Constitution nga eh. Andun nga yun eh. The civilian will have authority. A civilian authority will be supreme over the military. At kaya nga, ang presidente, ang pinuno ng abogado naman to si alam niya to. Siya ang pinuno ng chief commander-in-chief ng AFP ay dahil in compliance to the Constitution. Wherein naka-indicate or merong provision na civilian authority will be supreme over the military. Si Coco Crunch talaga. Doon pa lang kailangan eh. Tapos tatanggalan nyo ng confidential funds. Tatanggalan nyo ng intelligence funds. Ano ba namang klase? Dami nyo naiimbento. May coconuts na. Coconut nut. Is a giant nut. He is a giant nut. Anyway. Ay, nako. Si Aisha galit na galit oh. Tanga. Tanga. The president is the commander-in-chief. Ayan, the OP pala. Galit na galit siya. Kalma lang. Kalma lang, te. Kalma lang, te. Ayan. Di ba? So, ba't mo tatanggalan yan?
Yung OVP, there's room for adjustment sa OVP kasi lalo na yung as far as the confidential funds for OVP Office of the Vice President dahil co-chair siya ng NTF-ELCAC, kailangan niyang maglaan ng pondo ng confidential funds for NTF-ELCAC. Kasi kung babalikan nyo yung EO70 na isinulat para sa pagbuo ng NTF-ELCAC, may naka-indicate po doon na ang budget ay kukunin sa contributions ng bawat ahensya na nandoon sa loob ng NTF-ELCAC. Ngayon, kung doon gagamitin ni OVP ang budget na kinukuha niyang confidential funds, pwede na niyang sabihin, 500 million pesos allotment for NTF-ELCAC. Ganon. Ganon. Pwede yon. So kung ganon, ang ilalagay mo doon, pwede. Ako nga, mas gusto ko pang ganon na lang eh. Wag na i-secret ni VP Sara. Para alam agad ng mga komunista, uy, may panlaban sa amin no, sa NTF-ELCAC, 500 million. Diba? Diba? Mas gusto ko yun. Para mataranta sila lalo. Diba? Hindi naman nila malalaman kung saan proyekto gagamitin eh. Importante, alam nila, may budget na nakalaga. So, yun. Sa DepEd naman, siguro, they need to identify yung mga kung saan gagamitin yung security budget for students. I would rather see that. Alam, it will actually, mas beneficial pa ngayon kay VP Sara kasi di bang accusation sa kanya ngayon, wala siyang ginagawa. Di ba? Kung ano yung binabato kay Lenny, ngayon yun ay sinasabi sa kanya ng mga dilawamping CPP tsaka mga fake loyalists. Di ba? Yun na lang yung binabato eh. Darong ginagawa, ganyan-ganyan, prinsesa, etc. etc. So, ako, I would rather see that, 'di ba? Para next budget hearing, makikita natin, si VP Sara gumastos ng X amount panlaban sa grooming of children, panlaban sa illegal sa recruitment ng mga bata sa CPP NPA, panlaban sa ganito, panlaban sa ganyan. I would rather see all of it kaysa i-confidential yan. I would rather see all of it. So, diba? Pwede na yun. Kung ako, okay na yun eh. Pabor na ako dun sa sinabi ni Joel Villanueva, diba? Wag na i-confidential. Lalo na yung sa si DICT, feeling ko kailangan ng confidential fund si DICT. Kasi kailangan nila ng pondo na yung madali nila makukuha tapos disburse agad. Kasi feeling ko kailangan talaga. Kasi yung internet security natin, yung cyber security natin mababa eh. At alam naman natin si China alam niyo naman yan. Baliw yung bansang yan. Kaya ganon, kailangan natin yun, i-level up natin yung cyber security natin. 'Di ba? So yun. So I think si DICT kailangan niya ng confidential funds. Si DA partly because of identifying smugglers. Kaso ang problema kasi doon, meron kang BOC, may Bureau of Customs ka. Kung gusto kung kailangan natin i-transfer ang gusto nating lagyan ng confidential funds ang DA, ang Department of Agriculture, they should be granted with hindi police powers ang tawag doon eh. I forget what it's called. With the mandate. Kailangan isama sa mandato or amyendahan yung law na bumubuo sa DA, ilagay doon yung identification and prosecution of identification and prosecution of actors committing agricultural related crimes. Dapat i-add yun sa mandate nila kung lalagyan si DA. So, yun. Pero yung sa OVP, lalo-lalo na kung siya ay parte ng NTF-ELCAC, kailangan niya yun. Kailangan niya yun. Kasi kailangan mag-contribute si OVP dun sa NTF-ELCAC ng kanyang budget. And it's really necessary. So, ang tanong, medyo na off topic tayo ng konti.
Meron kaya nag-leak? Obviously, meron. Sino kaya yung nag-leak? Bida-bida. At mag-ethics committee sila hearing ngayon. May ethics committee hearing sila tungkol dyan. So, ang akin lang, sana pag nabisto nila, let the world know. Diba? Ipagkalat natin lahat. Let the world know. Hold them accountable publicly. Diba? Para total, gumawa sila ng offense sa isa sa mga pinakasagradong institusyon ng ating bansa, di ba? Gumawa sila ng offense dyan sa loob. O di, might as well. Make it public. Wala na executive session. Ayan. So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At may-follow na rin po tayo sa ating Facebook page, Coach Jared din po ang pangalan. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. So bye everyone!